Ibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pag-ibig na hindi ipinaglaban dahil pinagbawalan. Yes, pre, na minsan mo na bang naranasan yung pakiramdam na hayok ka? Yung tipong sobrang nag-e-enjoy ka sa isang bagay na bago lang na nangyari sa iyong buhay. Tapos, bigla na lang may nagsabi sa'yo na itigil mo yan. Bad trip yun, di ba? Jahe yun, yung tipong tuwang-tuwa ka kasi eto na yun, gusto kong ginagawa to, gusto kong nararamdaman to, kaso may nagbawal sa'yo. At yun nga ay ang narinig natin sa sulat na ipinadala sa atin kanina ni Donna, no? Para sa kanyang... Donna ba pangalan? Nakalimutan. Oo, kung sino man siya, si ate girl na sulat para sa kanyang totga or the one that got away na si Ronald. Oo, si Ronald na bigla na lang naglaho, bigla na lang nawala, hindi na nagparamdam kasi yun naman pala nakakuha ng babala, 'di ba? Alam nyo, sa pag-ibig talaga minsan ganyan, no? Kung kailan tuwang-tuwa ka at feeling mo, eto na talaga yun, doon pa darating yung mga bagay na kukontra. Yung mga bagay na magsasabi sa yung hindi pala pwede. Yung mga limitasyon, yung mga restriction na magpaparamdam sa iyo na karapat dapat ko pa nga ba tong ituloy? Karapat dapat ko pa nga ba tong paglaban? At sa kaso nila, hindi natin alam, 'di ba, kung bakit hindi na pinursu ni Ronald or ni Donald, kung sino man siya, basta Nald. Yung pagmamahal niya para dito kay ate girl, 'di ba? Kasi si ate girl umaasa siya na nagliligawan sila, okay naman sila, mag-aaral lang yung lalaki sa Maynila and then eventually magkakasama pa rin sila, 'di ba? Tuloy ang relasyon na meron sila, kaso wala. Bigla na lang naglaho na parang bula. And then later on, after so many years, dun lang nalaman yung dahilan na si lalaki pala ay pinagsabihan ng magulang. Kumbaga yun yung naging factor kung bakit lumayo siya. Kung bakit hindi na siya nagparamdam pa. Ikaw ba, anong mararamdaman mo pag ganon? Mas mag-iigting ba yung pagmamahal mo? O susundin mo yung takot na nararamdaman mo? Well, for me, hindi natin pwedeng kontrahin yung magulang, 'di ba? May punto naman talaga na nag-aaral pa. Baka as parents naniniwala sila na yung anak nila hindi pa pwedeng jumowa, 'di ba? Hindi natin alam yung eksaktong rason, pero magulang yun eh. They only want the best for their child. At hindi natin pwedeng pasukan yun, di ba? Hindi natin sila pwedeng pakialaman sa part na yun. And which is, siguro, naintindihan din ni Donald na ganun nga talaga yung sitwasyon, so siya na yung nag-step aside. Siguro dahil mahal niya nga yung babae at ayaw niyang masira yung kinabukasan, nag-aral na lang siya ng mabuti para mayroon na siyang mapatunayan. However, sa dulo, hindi sila yung nagkatuluyan. Which will remind us na ganoon talaga sa buhay. Minsan may mga taong daraan sa atin para turuan lang tayo ng leksyon, di ba? Iparamdam lang sa atin yung pakiramdam ng pagmamahal, pero hindi talaga sila ang endgame natin. Nakakalungkot man isipin. Na minsan sa buhay, ipaparanas sa iyo yung saya, pero yung sayang yun biglang matatapos at muling manunumbalik pero sa ibang tao na. Iba na ang kasama. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oh! Pero para sa ilan, syempre, mga matatapang, mayroong mga paninindigan, naniniwala sila na hindi. Pag mahal mo, ipaglaban mo.
kahit anong mangyari. Kasi the moment na isuko mo siya, para mo na rin sinabi na mababaw lang yung pagmamahal mo para sa kanya. Kaya yung iba naninindigan na hindi. Opo, bata pa po kami, hindi pa pwede, may restriction. Pero hindi dito na matatapos yung pangarap naming samahan, yung gusto naming relasyon. Yes, mag-aaral po muna kami. Focus po kami sa anong gusto nyong mangyari. Pero pwede po namin yung gawin nang magkasama kaming dalawa, nang masaya kami. Wow! Sana all magiting, sana all pinaglalaban, lapu-lapu yarn. Pero again, depende sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Kasi meron din naman mga pagmamahal na kahit tila ba walang problema, tila ba walang hadlang, pero kapag hinudyat ng panahon, pag pinagkaloob ng pagkakataon na hindi kayo para sa isa't isa, kailangan yung tanggapin yun. Kailangan mong mag-move on, diba? Masakit man, malungkot. Pero ganun talaga. Ay, yung sinasabi ko yung jowa pa kasi. Kung manahimik na lang kayo sa bahay ninyo, maghugas kayo ng mga ginamit na plato, di nakatulong pa kayo. Charot. So bottom line ng ating usapan mga yes friend, depende. Ang pagmamahal, again, for the end time, lagi kong sinasabi sa inyo na ang pag-ibig ay sadyang mahiwaga. It's up to you kung paano mo ito pangangalagaan, kung paano mo ito ipaglalaban. Pero tandaan mo, may mga laban na dapat mo ring sukuan. Kasi baka yun na yung hudyat na nagsasabi sa'yo hindi talaga para sa'yo yan. Oh, kasi akin yan siya. Kami ang magkakatuluyan. Charot lang, sa'yo na yan. Pakialam ko naman sa inyong dalawa. Yes, friend, 3 oras na bibitayin ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Sana all walang trabaho. Pero grateful naman po ako, kayo naman. Pero araw-araw talaga. Charot. Hanggang Sabado talaga. Charot lang. O siya, makakapiling niyo po akong muli mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para naman sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Dahil dyan, bye-bye na. Good night, baby. Oras natin, 11:37.